Hey! Kumusta? Tara, may kwento ako para sa'yo. Tungkol to sa isang super secret mission na nangyari sa gitna ng isa sa mga pinakamalaking party sa buong mundo. Alam mo yung feeling na yon, di ba? Yung lahat excited, tapos tanong ng tanong, nasan siya, darating ba siya, ganyan na ganyan yung nangyari sa kwento natin ngayon. Kaso, yung hinihintay nilang bisita, naku, sobrang espesyal niya. Okay, simulan na natin yung kwento. Ang setting natin ay isang napakalaking celebration. Ang tawag dito, Pesta ng mga Tabernakulo. Imagine to, isang buong linggo na puro pasasalamat lang. Ito yung paraan ng mga tao para sabihing, wow, thank you po God sa lahat ng pagkain, sa mga prutas at gulay. Isang dambuhalang selebrasyon talaga para sa kabutihan niya. Grabe ang saya nito. Hindi sila natutulog sa mga bahay nila. Alam mo kung saan? Sa mga tent na gawa sa mga totoong dahon at sanga. Tapos, yung buong lugar puno ng masayang tugtugan, kantahan at sayawan. Talagang party mode sila. So, try mong i-picture to. Yung mga kalsada, kahit yung mga bubong ng bahay, lahat may mga berdeng tent. Ang ganda siguro no? Para kang nasa isang magical na gubat sa gitna mismo ng siyudad. Oo, tama yung nakikita mo. 7 buong araw yan. Isang buong linggo ng non-stop na kasiyahan at pasasalamat. Ganun siya kalaki at kaimportante. Okay, etong isang importanteng detail na kailangan nating tandaan. Meron silang special na seremonya tungkol sa tubig. Parang parada siya para alalahanin yung isang milagro na nangyari noon. Tandaan nyo to ha kasi babalikan natin yan mamaya. Importante yan sa kwento. Pero, sa gitna ng lahat niyang ingay at kasiyahan, may isang malaking tanong. Yung pinakaimportanteng bisita, wala pa. Nagbubulungan na yung mga tao. Hoy, nakita mo ba siya? Darating kaya siya sa party? Yung pinaka-inaabangan ng lahat, si Jesus, parang naglaho. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Pati nga yung sarili niyang pamilya, naguguluhan din. Sabi ng mga kapatid niya, pumunta ka na sa Jerusalem, magpakitang gilas ka, ipakita mo sa lahat yung mga milagro mo. Pero iba yung plano ni Jesus. Alam niya na may tamang-tamang oras para sa lahat ng bagay. Ito yung mahalagay, yung pasensya at yung pag-intindi niya sa timing. Ipinapakita niya na minsan, hindi kailangan magmadali. Kailangan lang maghintay para sa perfect moment, yung tamang-tamang sandali. At dahil dyan, dito na nagsimula ang sikretong misyon ni Jesus. Isang biyahe na wala halos ni sinong nakakaalam. So imbes na sumabay siya sa malalaking grupo na papuntang Jerusalem para sa party, pinili niyang wag munang magpakita. Parang secret agent talaga. Nag-travel siyang mag-isa sa isang tahimik na daan para walang makapansin. Mukhang may malaki siyang plano, no? Magandang tanong yan. Baka iniisip mo rin. Bakit kailangan pang patago? Bakit hindi na lang siya diretsyong pumunta? Kasi all about timing yung plano niya. Alam niya na kung maaga siyang darating, baka magkagulo lang. Hinihintay niya yung perfect moment para kapag nagsalita na siya, lahat makikinig at maiintindihan yung totoong mensahe niya. At ngayon, dito na nagiging exciting yung kwento. Humanda kayo para sa isang malaking sorpresa. Boom! Bigla na lang, nandun siya. Sa gitna mismo ng libu-libong tao, sa pinakaabala na oras. Kalmadong-kalmado siyang pumasok sa templo. Walang announcement, walang ingay. Nagpakita lang siya bigla. Imagine mo yung gulat ng lahat. Yung ingay, biglang nawala. Lahat ng mata nakatingin sa kanya. Alam nilang delikado para sa kanya na magpakita, pero nandoon siya, matapang na nakatayo. Wow! Pero teka, hindi pa dyan nagtatapos yung storya. Yung pinakamalakas na moment, ngayon pa lang mangyayari. Naalala niyo pa ba yung seremonya ng tubig na pinag-usapan natin kanina? Ayun, habang ginagawa yun ng pare at lahat ng tao nakatutok doon. Narinig siya ng lahat. Sa gitna ng katahimikan, sumigaw siya ng isang imbitasyon. Simple lang, pero napakalalim. At hindi ordinaryong tubig yung tinutukoy niya. Ano ba tong tubig na buhay na to? Well, hindi ito yung tubig na iniinom natin ha. Ito yung para sa puso at kaluluwa natin. Alam mo yung pakiramdam na parang may kulang sa'yo o malungkot ka? Yun yung uhaw. At ang tubig na buhay ay parang kaligayahan at kapayapaan na hindi kailanman nauubos. So, iiwan ko sa'yo yung tanong na yan. Hindi lang uhaw sa tubig, di ba? Baka uhaw tayo sa pag-asa,
Uhaw sa pagmamahal o uhaw sa kapayapaan? Ano kaya yung uhaw na nararamdaman mo? Pag-isipan mo,